Bansang China, mga sangkay, nagko-collapse na nga ba? Nako, mayroon pong balita ngayon tungkol sa napakaraming mga bangko doon po sa China. Ang ngayon ay nanganganib daw. What's up, mga sangkay? This is me. I'm back, Sangkay Zanjan, para po sa ating panibagong vlog. And today, mahalaga pong pag-uusapan natin, pandaigdigang balita, mga sangkay. Dahil nga po itong China ay dahan-dahan pong dumadaos-dos. No, hindi ko alam kung ano po ang nangyayari. Ano ba, mga sangkay, meron bang malaking problema ngayon ang China na kinakaharap? Bakit sinasabi na marami daw pong mga bangko ng China ang dumadaos-dos? Ibig sabihin, bumabagsak at nanganganib na malugi at magsara. Tingnan po natin mga sangkay balitang yan. But anyway, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Dahil dito mga sangkay, 1.25 million subscribers na po tayo. Talaga nga naman, congratulations po sa ating lahat. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Nakarang araw, 1.24 million lamang po ito. Pero ngayon, 1.25 million subscribers na po tayo. So, thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat. I-subscribe nyo po itong ating channel, okay? Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo po yun, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, ito pag-usapan na po natin. China tightens regulations amid bank crisis. So may crisis po ngayon pagdating sa ekonomiya ang China, pagdating po sa pera ang China. So natural po ito na nangyayari din sa isang malalaking bansa tulad nito, mga sangkay, na tinaguriang mayaman o isa sa pinakamayaman dito sa Asia, China. So tingnan po natin ang report. China's banking sector is facing a major crisis that may have significant impact on the global economy. In the past week, 48 Chinese banks have disappeared. 48. Ibig sabihin, may iba na palang mga bangko na nawala. 48 banks daw po ng China ay nag-disappear. Ibig sabihin, nag-shutdown sila. Chinese banks have disappeared. Past week, 48 Chinese banks have disappeared. Tama tayo ng pandinig, mga sangkay. Last week, 48 na mga bangko ang biglaan daw po nagsara. And the latest is the collapse of Jiangxi Bank of China. Ito, may nag-collapse din pong bangko ng China. Ito po yung pinakabago. This has raised concerns among foreign investors. Yun. Pagdating sa foreign investors, siguro naman napapanood nyo po yung ating channel kung gaano kahalaga ang mga foreign investors. Ang mga foreign investors o mga dayuhang mga negosyante, yan po yung kumbaga sila po yung may malaking bahagi ng isang bansa kung bakit malago ang ekonomiya. Kung wala po ang mga foreign investors, hindi po ganun yung yayaman ng China. No? Ganun din po ang Japan, ganun din po ang Singapore, ganun din ang Vietnam. So lahat ng yan mga sangkay, yumayaman dahil po sa foreign investors. Kaya nga po lagi natin sinasabi na sana buksan na po ang ating ekonomiya pagdating po sa mga foreign investors. Nang sa ganun, mainggan nyo po silang pumasok dito kapag wala na po mga restriction. Kasi ang problema kung bakit mahirap pa rin ang Pilipinas, dahil po ang ating constitution, yung 1987 constitution, mga sangkay, sarado po yan sa mga foreign investors. Kung bukas man kaunti lang, hirap na hirap po silang makapasok. Especially, mayroon pong tinatawag na 60-40 policy. Luging-lugi po sila dyan, mga sangkay. Ngayon, balikan natin ang China. Ito pong nangyayari sa China ngayon, na pagkalugi ng mga raming mga bangko, pag-collapse ng mga bangko, malaki po ang magiging epekto nito pagdating sa mga foreign investors. Kasi matatakot na po sila mag-invest sa bansang China. Ang bansang China, mga sangkay, aminado naman po tayo nang walang halong bias. Hindi porket Pilipino tayo, bias na po tayo. Pero aminado tayo na mayaman ng China. Ang ekonomiya nila talagang, kahit sabihin na po natin na bumabagsak ng konti o bahagya, o nagko-collapse, mayaman pa rin po sila. Makikita po natin yan sa mga malalaking syudad nila. Ako kasi lagi ko nakikita, mga sangkay, grabe. Pag nakikita ko yun, sabi ko,
parang wala namang ganitong mga klaseng mga estruktura yung ibang bansa, kahit po yung Amerika. Grabe yung mga structures kasi, mga infrastruktura na mayroon ang China. Talagang yung mga syudad nila, aakalain mo na nasa ibang mundo ka kapag nakakita mo yun. So, ngayon mga sangkay, lahat ng yan ay nangyari dahil po sa maayos sa pagpapatakbo ng kanilang ekonomiya. At malaking bagay po doon yung foreign investor. But what if yung mga foreign investors hindi na pumasok sa China dahil sa takot? Diba? According to some report, nearly 3,800 banks across China are at risk. These 3,000 na mga bangko sa buong China ay nanganganib. banks hold assets worth $5.9 trillion. This Grabe. accounts for about 13% of China's entire banking system. Grabe, no? Ayan, no? $5.9 trillion banking debt. So, ibig sabihin, ang laki ng problema nila ngayon sa pera. Talagang nagko-collapse pala talaga ang China. Nabalitaan nga po natin na yung ekonomiya nila ngayon dumadaos-dos. Dahil marami daw po mga foreign investors from Western countries, especially doon sa Amerika. Kasi sabi pa nga, kahit magkalaban ng China at Amerika, marami po mga American businessmen ang pumapasok po dito sa China. So, mga sangkay, nag-atrasan daw po, napakarami. Lumipat po ng iba, napunta sa Vietnam, Singapore yung iba. Wala sa Pilipinas kasi wala. Sa Pilipinas, sari yung mga oligarko eh. E di sana kung bukas yung ekonomiya natin. Dito yung mga yan nagnegosyo, mayaman ang Pilipinas. Kaso wala mga sangkay. Diba? Senado po ang humaharang sa mga foreign investors. Ayaw po nila. Kita mo yung economic chacha kung napag-uusapan. Hindi. Wala na mga sangkay. Hindi po pinag-uusapan ng mga lokong yan sa Senado. Kung tutuusin, yun po yung susi, mga sangkay, para lumago ang ekonomiya natin. Many of these banks are struggling with loans, particularly from real estate and local government sectors. To stabilize the situation, Chinese government is taking preventive measures, and one of them is absorbing struggling banks. Till now, 36 banks in Liaoning province of China were merged into a single entity. Grabe, no? Real estate at mga utang ng gobyerno, ano ba yun, mga sangkay? Yun yung problema nila. Now called Liaoning Rural Commercial Bank in efforts to strengthen stability. China's National Financial Regulatory Administration is also tightening its regulations and is cracking down on risky lending practices. Some banks reveal that up to 40% of their loans are not being repaid as expected. Analysts are warning that these banking issues could have far-reaching consequences. While China's economic growth started slowing down, Yung economic growth daw po ng China, nagsimula na pong bumagsak ng dahan-dahan. So sana mapigilan nila yan. Ganyan po ang nangyari sa Amerika, mga sangkay. Last year, up to this year, guys, ay ilang beses po nagdeklara ng government shutdown ang US, United States of America, dahil po sa kakulangan po ng budget. So, marami pong mga financial crisis na hinaharap ngayon ng Amerika. So, same situation dito sa China. Pero mas malala nga lang po sa US. Talagang noon pa, bumabagsak na po sila ng bumabagsak. Lalo na po nung nag-presidente itong si Barack Obama. Tapos sumunod pa itong si Biden. Okay na sana nung panahon ni Donald Trump eh. Nung sumunod itong si Biden, lalong-lalo na po itong taong to, wala pong matanda na po kasi si Biden. So, hindi na po niya kaya magpatakbo ng isang bansa. Uugod-ugod na mga sangkay eh. So, kumbaga, itong mga malalaking bansa ngayon, namang problema pagdating po sa ekonomiya. Kaya nga po itong China ngayon, ayaw po ng gulo. Natatakot po silang pumasok doon kahit binabanat-banatan na po sila ng Japan. Bakit? Hindi po nila kakayanin. Isipin nyo yung kanilang pinundar, kanilang ininvest na oras, effort at panahon para lang yumaman ang China. Mabubura ng ganun-ganun na lamang kung magkakaroon po sila ng
kaaway sa pamamagitan po ng puwersang militar. Diba? Due to problems in its real estate market and defaults on local government debts. There is a growing concern that these challenges could spill over onto the global markets, which can impact everything from investor confidence to global economic stability. Grabe, no? Nagkakagulo pala talaga ang bansa ngayon ng China. Hindi lang halata kasi, di ba, malago sila eh. Mayaman sila eh. So, hindi halata na may ganito palang kalaking problema ngayon ang China. Goldman Sachs estimates that debts in some Chinese regions alone amounts to approximately $14 billion. This burden is particularly challenging for the local Chinese government, which are struggling to repay loans taken out for infrastructure projects. This debt threatens both local and national economic growth. Experts caution that fixing China's banking system could be a lengthy process, possibly taking up to a decade, given the complexity of the issues involved. China's banking crisis is a crucial issue with implications that extended well beyond its borders. Nako, laking problema nito ng China. Malaki problema nila sa totoo lang kasi usapang ekonomiya to eh. Kaya nga may mga iba na naiisip po nila na kapag ganito na nagko-collapse na ang China, baka kumapit na po sila sa alam niyo yun, mga sangkay. Oh, mag-gera na lang tayo. Makipag-gera na lang tayo para pare-parehas tayong bumagsak. Ganun. Pero tingin ko hindi naman ganun kadali yun. Pero ayun nga po, ang China ngayon nanganganib dahil po sa kanilang pagbagsak ng ekonomiya. Biruin mo, 48 na mga bangko ang nabura nitong mga nakaraang araw lamang. Tapos may 3,000 pa na nanganganib mga sangkay na mga bangko. So, nako, malaking problema ito ng China ngayon. So, ano po ang inyong komento? Just comment down below. Anong tingin nyo mga sangkay? Malamang sasabihin na naman ng iba, ayan kasi, mga agaw kayo ng dagat, kaya nangyayari yan sa inyo. May mga ganun na naman komento. Hindi naman din po natin masisisi kasi talagang bad trip sila sa ginagawa ng mga Chinese dyan sa West Philippine Sea. Okay, comment nyo sa iba pang inyong mga opinion. Okay guys, meron pa akong isang YouTube channel. Ito, isang kay Janjan Daily. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Dahil nga po may mga susunod kaming vlog dito na talagang matutuwa kayo. Okay, i-subscribe nyo na ito. Okay, ako na po yung magkapala. Mag-ingat po lahat. God bless everyone.